Pero, bago sila umuwi, ay may inihanda akong tanong sa kanila. Dahil nga, last din na ng ating buwan ng wika, August 31, ay magbibigay ng katanungan, sino ang makakasagot? Paano po pag di nasagot? Kapag hindi masagot, edi wala lang. Pero kung makasagot ka, ay bibigyan ko kayo ng panibagong katanungan. Ayan, so, ito na ang ating tanong. 5 lang naman ito. So, gusto ko lang maranasan o yung mga nanonood na hindi lang po tayo dito nakapokus sa ating talent o kung ano man yung meron sa atin, kundi para bigyan din ng balik-tanaw o leksyon ang ating mga manonood na may mapulot silang aral. Dahil yung iba, nakalimutan na nila ang pag-aaral. Bakit ka tumawa? Okay, so handa na ba kayo? Handa na po. O, ito una kong tanong. Ayan, so ang una kong tanong, ano ang pambansang isda ng Pilipinas? Bangus. Wow, galing ah! Pangalawang tanong, sinong sasagot? Tapos na si Sam. Yes. Ikaw na. Okay, si Jillian na po ang sasagot sa ating katanungan. Ang pangalawang katanungan ay, ito ay bahagi ng karagatan at karaniwang nasa bukana ng dagat. Anong anyong tubig ito? Pass. May pass? River. River, mali. Lawa, mali. Sapa, mali. Paano sapa? Ayan, uulitin ko ang tanong ha. Bigyan ninyo ng pansin yung tanong para masagot ninyo. Balik tanaw sa ating hikasi. Bahagi ng karagatan at karaniwang nasa bukana ng dagat. Anong anyong tubig ito? Diba? Any water? Mineral! Nakauwi na siya. Ano to? Absolute. Tsaka ano? Naging mineral na. Okay. Ano? Hindi po siret. Okay. So, ang tama ay gulpo. Ang gulpo. Diba? So, sinasabi natin na kailangan magbalik tanaw minsan. Yeah. Yun ang tawag doon sa bahagi ng karagatan at karaniwang nasa bukana ng dagat. Ang tawag doon, gulpo. Balik tanaw minsan. Yeah. Yun ang tawag doon sa bahagi ng karagatan at karaniwang nasa bukana ng dagat. Ang tawag doon, gulpo. So, karagatan siya, nandito yung isla, nandito na sa may paluuban. Yun ang tawag doon ay gulpo. Okay? So, pangatlong tanong, sinong sasagot? Ikaw naman, Akira, kasi tapos na si Jillian. Nakasagot na si Sam. O, ito na. Ito ay ginawa ng mga ipugaw na walang ginamit na makina, kundi kamay lamang. At ito ang patunay na ang mga Pilipino ay masisipag at matataga. Ano ito? Ano ito yung ginawa ng mga ipugaw na hindi gumamit ng makina, kundi mga kamay lamang ang ginamit nila? At ito po ay ang nagpapatunay na ang mga Pilipino ay matatyaga at masisipag. Ano itong ginawa nila? Ano yung ginawa nila? Diba? Pag tinanong natin yan ng showbiz, alam agad nila yan. So, oh. Pass. Pass, ikaw, Sam. Tinawag. Oh, sabi nila sa dulo na ng kanilang mga dila. Anong ganon? Anong ganon? Ayan, so anong tawag dito? Ito yung mga ginawa ng mga ipugaw.
Yung mga tao sa Ifugao, ito yung ginawa nila na hindi sila gumamit ng mga makina, kundi kamay lamang. At ito ang nagpapatunay sa mga Pilipino na sila ay masisipag at matatyaga. Ano yung nakikita ninyo sa mga Ifugao? Ano yung karaniwang ginagawa nila? Ifugao. Ano? Oh, sirit. Ang ginawa ng mga Ifugao na hindi sila gumamit ng makina, kundi kamay lamang, at ito po ang ating isa sa naging magandang tanawin. Ang tawag dito ay Banawi Rice Terraces. Diba? Ang mga Ifugao ay gumawa sila ng mga hagdan-hagdan ng palayan kung tawagin. Ito yung Banawi Rice Terraces. Hindi sila gumamit ng makina. Kamay lang ginawa nila para mabuo itong hagdan-hagdan palayan o Banawi Rice Terraces. Diba? So may natutunan kayo ngayon. Kasi may pulong si si Sam. Ganun daw ganun. Ano yung ganun? Shoeing. O, di ba? Shoeing. O, mga shoeing to mga kasama ko. Ayan. So, ito na. Pang-apat na tanong. Balik ulit kay Sam dahil nakasagot na yung dalawa ng hindi tama. So, ang pang-apat na tanong. Isa siyang sultan ng Maguindanao mula 1619 hanggang 1671. Noong panahon ng paghahari niya, nilabanan niya ang mga pagsalakay ng mga Espanyol. Sinong sultan ito? Wow! Ang galing Ang galing. So tama siya, si Sultan Kudarat. Okay! So nakadalawang points na sila. So pag hindi nila masagot, babawiin natin yung sponsor. Ayan. So ito na, ang panglimang tanong, ang last question. Ayan. Ang last question po natin ay isa po siyang logic question. So, siyempre, para may thrill, so bibigyan natin sila ng logic question. Ito na! Bakit proud na proud ang magulang ng pagong? Yes. Sino maunang sasagot? Akira? Bakit proud na proud ang magulang ng pagong? Walang multiple choice. Kasi nakakalakad po. Very good answer, pero mali. Next. Jillian? Pagong. So, from the word itself, It's so? pagong, I think, for opinion ko lang. So, Oh. pagong, from the word itself, pagod. So, I think, kaya proud yung parents niya sa kanya. Kasi kahit anong pagod niya, lumalaban siya. Ang galing! Pero mali. Next, Akira. Bakit proud na proud ang magulang ng pagong? Nandun na yung sagot. Siguro, kaya pagong, kaya proud na proud po yung magulang niya. Siguro po kahit pagod siya, patuloy pa rin po siya naglalakad. Kapag sa malayo. Ang galing naman eh. Anong sagot? Kasi magulang siya. ang kulit sumagot nito, no? Magulang nga siya, eh, no? Di ba? So, sumunod siya sa sinabi ng magulang niya kasi magulang daw siya. So, ibig sabihin, masama yung magulang kasi nagmamagulang siya, no? So, wala pong nakasagot ng tama. Ang tamang sagot, kung bakit proud na proud ang magulang ng pagong ay dahil maliit pa lamang siya, bit-bit niya na ang sarili niyang bahay. Di ba? So tayo, ilang taon na tayo, wala pa tayong mga bahay, nangupahan pa tayo. Di ba? Oh, so logic question. Oh, gets? Ayan, so bakit proud na proud ang magulang ng pagong? Dahil maliit pa lang siya, bit-bit niya na yung bahay niya. Di ba? Oh.
May nagsabing magulang daw. May nagsabing ano, di ba? Napakasiwag. May ano pa siya, may pa first of all. Ano na mo kanina? So, ayan. Maraming salamat again, Jillian, Samantha, Akira.